Kayong dalawa. Wala kayong dalawang money. Meron dalawang kayong dalawang Sige po, ipanalangin po natin itong mga kaloob. Panginoon, salamat Lord sa biyaya, Panginoon, sa araw-araw na pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinagkulang, hindi rin kami, Lord God, kinapos. Patkas, Panginoon, nag-umapaw palagi mga pagpapala mo sa buhay namin. Salamat po sa pagiging tapat nyo sa mga kapatid ko, Lord God. Sa pagsalamat sa pagpapagaling kay Nanay Nori, ganun din po sa pagdiriwang ni Nanay Josie, Panginoon, ng kanyang karawan. Patuloy po namin dalangin na ikaw po ang siyang magturo sa kanya, Panginoon, patungo sa kalooban mo, Diyos. Lumagunawa ang kapatid namin ito sa kanyang pananampalataya sa iyo, Lord God, at sa kanyang mga pamilya, Panginoon. Kaya maidala niya, maisama niya dito sa gawain, Panginoon. Sa ganun na mabuo yung fulfillment sa buhay niya, Panginoon. Na makita niya yung mga anak niya, buong pamilya niya na sumasamba at nagpupuri sa iyo. Ganun din po sa pag-aaral namin ngayong gabi. Dalangin po namin na ikaw ang siyang aming maging tagapagturo, Panginoon. Itago mo yung lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lang ang pong mahihayag. Yung salita ang siyang mamutawi sa aming pong mga labi, sa aming mga isip at puso. Maraming salamat po sa gabing ito. Nais namin ibalik sa iyong kapurihan pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So nakita niyo na po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. The discernment in listening. Tapos makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang 1, chapter 4, verse 1. Unang 1, chapter 4, verse 1. Diyan na po kayo. Unang 1, chapter 4, verse 1. Basahin ko po sa Tagalog. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Basahin ko po sa English. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world. So review lang po tayo ng pinag-aralan natin last week, mga nakaraang linggo. So noong unang week po, natutunan natin na ang Diyos ay nagsasalita. At saan siya nakikipag-usap sa atin? Sa pamamagitan po ng kanyang salita, yung ating po mga Bible. So, yun yung unang week. Tapos last week, pinag-aralan din po natin. Sino nakakaalala ng title ng topic natin last week? Wala na. Wala na talaga. Diba? The heart of listening. Tapos meron dun tatlo. Ano yung tatlo na yon? Pagkumbaba, katahimikan at pagsunod. Surrender. Pagsunod. So, yung ganun daw pong puso ang nagbubukas sa atin upang marinig ang tinig ng Diyos. Dapat meron kang pagpapakumbaba, meron kang katahimikan at meron kang pagsuko. Ngayon naman pong Wednesday, ngayong linggo, kailangan naman din po natin maunawaan yung isa sa napakahalagang katotohanan. Ayan, yun. Discernment. Hindi ko alam yung Tagalog. Discernment. Hindi lahat ng boses na naririnig natin ay galing po sa Diyos. Tandaan po natin yan. Tapos meron po akong mga verses po dyan na pwede nyong picturean o isulat para kayo po mismo yung makakita. Ano yung sinasabi dyan sa mga verse na yan? Kung paano tayo binababalaan ng salita ng Diyos patungkol sa mga huwad na propeta. Isa po sa mga palatandaan ng mga huling araw ay ang pagsulpot ng mga huwad na guro. At sa panahon po natin ngayon, sobrang rampant na sila, kung alam nyo lang po. At isa po sa mga halagang tungkulin po ng mga namumuno sa iglesia ay ingatan ang kawan ng Diyos mula sa mga huwad na guro na ito. Na ang layunin ay iligaw, linlangin, dayain ang mga hinirang ng Diyos. Malaki po ang pananagutan ng isang namumuno kapag hindi niya po ito nagampanan. Kaya si Apostol Pablo po, meron siyang habilin sa pinuno ng iglesia sa Epeso.
nagbigay siya doon ng babala. Sa Gawa chapter 20 verse 29 to 30. Sige, buklatin niyo po. Gawa chapter 20, yung pangalawang verse na nakalagay. Yan. Sabi po dito, alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. So, yung tinutukoy dito ni Pablo po na susulpot, hindi lang siya miyembro. Siya po ay mamumuno. Siya po ay magtuturo sa iglesia. Ibig sabihin mga mga pastor to, mga namumuno o mga leader ng simbahan. At nilinaw po ng Biblia na maging sa church, sa isang church, meron pong lilitaw na isang bulaan. At marami pang ibang talata na magpapatunay dito. Pero itigil muna natin yung dun sa verse na yon. Pag-aralan na lang po natin sa susunod yung ibang verses po dyan. Kasi napakahabang topic po nitong discernment. So, ang napakahalagang tanong po sa atin ngayong gabi, paano natin malalaman kung ang naririnig natin ay galing sa Diyos? Yan. Sobrang daming laglipan na yung mga false teacher, false prophets, mga huwad na guro at propeta. Ngayon ang tanong sa atin, paano natin malalaman kung ang naririnig natin ay mula sa Diyos? Baka sa atin meron na. Di ba? Mga kapatid, pag hindi po tayo marunong mag-discern, madali po tayong malindang. Siguro yung discern sa Tagalog, yung yung malaman mo yung totoo. Pagkikilala, parang ganun. Mas malalim na pagkilala, discernment. So, yun po yung ibig sabihin ng discernment. So, kailangan meron tayong malalim na pagkakilala sa tinig ng Diyos at sa tinig na hindi galing sa Diyos. So, ngayong linggo po, pag-aaralan natin ngayon kung paano makinig ng may discernment. Ito po ay kakayahang kilalanin kung alin ang tunay na tinig ng Diyos. Sa gabi po ito, makinig po tayo hindi gamit yung ating mga tenga, kundi gamit yung ating mga pusong sumusuri. Ang tunay po na tagapakinig ng Diyos ay hindi lang tumatanggap ng boses, hindi lang nakikinig, kundi sinusukat, sinasaliksik at tinitimbang niya sa liwanag yung kanyang napakinggan. Dapat po ganun tayong klaseng mga tagapakinig, hindi lang tayo nakikinig sa kung ano yung sasabihin ng nasa harap. Dapat marunong din po tayong magsaliksik ng ating sarili. Bilang unang punto po, paano natin sasaliksikin o paano natin malalaman kung ang pinapangaral ay galing sa Diyos at hindi. Una, test everything by the Word. Scripture as the final authority. Kung meron man tayong gagawing basihan para malaman kung isang bagay ay totoo o hindi, yun po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi po ng kalawang Timoteo 3:16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa liko at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting. Diba? So ano po muli yung pamantayan sa pagkilala kung ang mensahe ay mula sa Diyos at hindi? Sa salita ng Diyos, sa Bible. Titingnan natin kung yung sinasabi ba nung nagtuturo ay tumutugma sa salita ng Diyos. Napakahalaga po na ito dahil ang Biblia ang ating sukatan ng katotohanan. Ito po din yung ating pamantayan. Hindi ang ating damdamin, hindi yung karanasan, hindi yung testimony nung nagsalita, hindi rin yung sinasabi ng ibang tao, kundi ang salita ng Diyos lamang. Pwede ako magpatotoo dito, sabihin ko, nabuhay yung pinag-pray ko, nabuhay mula sa kamatay. Pwede yun, di ba? Pero ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Doon po natin laging babalikan. Ang lahat ng tunay na pahayag po na galing sa Diyos ay kailanman hindi lalabag o sasalungat sa kanyang nasusulat na salita. Ibig sabihin, kung ano man yung pahayag ng Panginoon, hindi yan sasalungat po sa Bible. Kaya importante po meron tayo laging Bible. Kung meron kang naririnig na tinig o impression sa puso mo na sinasabing gawin ng isang bagay na alam mong kasalanan, halimbawa, may binubulong daw sa'yo, may ina-impress sa'yo, magiganti ka, magsinungaling ka, magnakaw ka, magtanim ka ng galit.
Hindi mo na po natin kailangan pag-isipan kung galing yun sa Diyos kasi malinaw sa sinasabi ng Diyos, di po ba? Hindi kailanman magsasalita ng bagay na taliwas ang Diyos sa kanyang inihayag. Sabi po ng John 17, verse 17. John 17:17, sanctify them by truth. Your word is truth. Is truth. Yun. Your word is truth. Ayan. Bubulala ko. Ang salita ng Diyos mismo po ang katotohanan. Kung gusto nating makilala kung ano ang totoo at kung alin ang peke, dapat marunong tayo magkumpara sa base sa nasusulat sa salita ng Panginoon. Mahalaga po na meron tayong oras para basahin, saliksikin, aralin ng Biblia. Kaya na-encourage ko po kayo na lagi kayong magdala po ng inyong Bible. Kasi pag may nilagay akong verse dyan, tapos mali pala yung verse, chat down ka lang, no? Hindi mo binabasa, may memory verse mo pa, tapos mali pala, no? Delikado po yun. Pag may meron po diyang pina-flash na verse, check nyo sa Bible nyo, i-highlight nyo, tapos pag-uwi nyo, saliksikin nyo kung yung ba yung sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. Mamaya magturo ko dito ng sinabi sa akin ng Lord, magbigay kayo ng tigpa 500 kada isa. Pag hindi kayo nagbigay, paparasahan kayo ng Diyos, di ba? Nadali yun, maraming ganun. Pero kung titignan natin sa Biblia, hindi may papakita at may papaliwanag. Kung hindi po ito may papakita o may papaliwanag mula sa Biblia, dapat po tayong mag-ingat. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa mga pinapakinggan mo. Yeah. Marami na po ngayon yung mga tinatawag na propeta o mga spiritual influencers na nagsasabi na naririnig nila yung tinig mula sa Diyos. Pero kung papakinggan mo ng mabuti, yung sinasabi nila taliwas sa tinuturo ng Biblia. Ayun po ang dahilan kung bakit marami po ang naliligaw. Dahil mas pinaniniwalaan nilang revelation kaysa sa revelation ng Scripture. Experience yung basehan nila at hindi yung Bible. Lumuha ng dugo Naglakad daw Sumayaw daw Diba? Nagliwanag daw, diba? Nasaan sa Biblia po yun, mga kapatid. Lagi natin titingnan doon. Diba? Nakiki-MJS po yung ganun. Kung gusto po natin maging ligtas sa pandarayan ng kaaway, dapat tayo po lagi nating sinusukat mula sa Biblia. Ang Biblia po ang ating kompas, ang ating mapa, at ang shield laban sa kasinungalingan ng mundo. Sabi ko dito, ang tunay na boses ng Diyos ay laging nakaugat sa kanyang salita. Kung hindi ito naaayon sa kasulatan, ibig sabihin hindi ito galing sa Diyos. Kung ito po ay nakasentro sa katotohanan, kanyang kabanalan, sa kanyang kalooban, doon natin masasabi ito ay galing sa ating Panginoon. Mapapansin niyo po sa mga inaawit natin dito, yung mga kinakanta natin pag-worship. Diba, parang pang matatanda, pang luma, at mahirap sundan yung tono. Alam niyo po, ang dami-daming bagong kanta ngayon na ginagawa. Hindi ko po ginagaya si Pastor pagdating sa pagla-line up. Ang basihan ko po palagi pag ako'y magla-line up ng awitin is ano yung sinasabi ng Bible. Tugma ba ito sa sinasabi ng Bible? Tapos titignan ko din sino yung sumulat ng kanta. Diba? Tapos ano yung lyrics. Kung yung lyrics ba na yun ay nagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon o para lang sa kung ano yung mabe-benefit ko doon. Kasi alam niyo po, worship is about giving God the glory. Hindi po para sa atin yung worship. Ang worship po ay pagpapahayag ng kadakilaan niya sa pamamagitan din ng kanyang salita. At totoo po na ngayon, napakaraming kanta na sumisikat. Magagandang kanta, masasarap pakinggan. Pero alam niyo po, hindi lang tungkol sa kung gaano kaganda yung kanta, kung gaano ka-singable, kung gaano kasikat ang basihan ng kakantahin natin para sa Panginoon. Dapat ang basihan natin ay kung ito ba ay tugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po issue yung ganda, yung areglo sa isang kanta. Ang issue po dito yung katotohanan. Ito ba ay totoo? Yung inakanta ba natin ay totoo? So kahit sa pagpili pa lang po ng awitin, napaka-importante na po ng discernment. Bilang po mga awit, ayokong maghandog sa Diyos ng awitin na kalahati totoo, kalahati hindi. Yung tunog totoo siya pero hindi naman talaga. Ang basihan dapat natin lagi yung salita ng Diyos. Para yung inaawit natin may substance. Diba? Paano pag yung kanta puro na-na-na-na lang? Yung haba puro na-na-na-na lang. Nasaan ang worship sa Panginoon? Yun po yung una. Test everything. Saan po? By the word.
by the Bible. Pangalawa po, test the fruits. Evidence in life and character. Dito naman po natin titignan yung nagtuturo mismo. Madalas po ito yung pinagtatalunan. No, paano mo nasabing, wala pa ba siya? No? Wala pa. So yan, pinagtatalunan namin yan. Yung bagay na yan. Kasi madalas po ako, may mga tao kong sinasabi na, ay, deceive yan, huwad yan, false prophet yan, bulaan yan. Tapos sasabihin niya, paano mo nasasabing bulaan yan, huwad yan? Titignan po natin sa kanilang mga buhay. Sabi po ni Jesus sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay may mga ganid na aso, gubat. Tapos sa verse 16 yan, di ko lang nalagay, sabi doon, by their fruits, you will recognize them. Malalaman natin, makikilala natin kung ang isang tao ay bulaan, ang isang tao ay nagpapanggap na tupa, pero asong gubat pala sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa kanyang bunga, sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, hindi po lahat ng mukhang mabuti ay mabait o spiritual ay totoo. May mga taong mukhang ginagamit ng Diyos pero sa likod ng kanilang salita ay puro panlilinlang lang. At ayon kay Jesus, malalaman natin kung totoo o peke sa pamamagitan ng kanilang bunga. Pwede nating pag-aralan yung buhay ng taong yun, yung pinapakinggan natin. Ano yung stand niya, ano yung theological beliefs niya. Yung bunga po na tinutukoy doon na hindi yung ministeryo, kundi yung kanilang buhay at character. Sabi ni Jesus, can a good tree bear bad fruit or a bad tree bear good fruit? Sabi niya, pwede bang magbunga ng masamang bunga ang isang mabuting puno? Kabaliktaran din. Pwede bang magbunga ng mabuting bunga ang isang masamang puno? Ibig sabihin po, ang tunay na mensahero ng Diyos ay nagbubunga ng kabanalan, katotohanan at pagmamahal kay Kristo. Hindi ng kasalanan, kalituhan o pansariling kaluwalhatian. Dami po ngayon, pastor, na okay sa kanila yung LGBT. Pag tinanong sila about dun sa kanilang stand, ano masasabihin na lang nila? Sana hindi na lang ginawang mahirap ng Diyos. Sana lahat na lang pwede. Nakakalungkot po. Wala silang paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa ating pong pagsusuri ng mga tinig o mensahe na ating naririnig, hindi po sapat na tanungin natin kung maganda ba yung pinapakinggan natin o nakakakiliti ba yung sinasabi na natuturo. Ang mahalagang tanong natin, anong bunga ng mensahe na yon sa atin? Ano ang bunga ng taong pinanggagalingan nun? Kung ang isang tinig po o tagapagsalita ay nagdudulot ng kabanalan, pag-ibig at mas malalim na ugnayan kay Kristo, ang tinig po na yun ay galing sa Diyos. Ang tunay na tinig ng Diyos ay nagbubunga ng pagbabago at kabanalan. Kaya mga kapatid, kung gusto po nating makilala kung anong isang tinig ay sa Diyos o hindi, huwag po tayong tumingin dun sa karisma, sa galing ng nagsasalita. Kundi tumingin tayo sa karakter at bunga ng taong yan. Ang mapagkumbaba, masunurin at pakadiyos na pamumuhay ay palatandaan ng tunay na pagsunod kay Kristo. Madaming mas magagaling magsalita po ngayon. Pero sa kanila mga buhay, hindi pa nakikita. So yan, you will know them by their fruits. Pag-aralan nyo po yung mga pinapakinggan yung pastor, pag-aralan nyo yung kanilang mga buhay kung sila ba ay galing sa Diyos. Pangatlo, diba? Test everything by the Word of God. Pangalawa, test by fruits. Test the fruits. Tingnan natin yung bunga. Pangatlo, test the Spirit. Is it Christ-centered? Sabi po ng unang 1 chapter 4 verse 2. Ito ang palatandaan upang malaman ninyo kung ang Espiritu ay mula sa Diyos. Kung ang Espiritu ay kumikilala kay Kristong naging tao ay mula sa Diyos. Napakalinaw po. Yan lang po yung palatandaan. Daming relihiyon ngayon na nagde-degrade sa deity ni Jesus as Lord. Sabi nila tao lang daw yun. Smaller p o smaller g. Well, yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin. Magtataka kayo kasi Biblia din yung gamit ng mga iglesyang yun. Tapos sasabihin nila si Jesus daw ay tao lamang. So yan po, mga kapatid, sa panahon po ni Apostol Juan, marami nang lumalabas na nagtuturong ibang Jesus. May mga nagsasabing si Kristo daw ay hindi tunay na nagkatawang tao,
siya ay espiritu lamang. Meron nga, si Jesus daw ay blue. Parang ganun. Ang Holy Spirit daw may color. Ganun sila mga katuruan. Kaya malinaw po na sinabi ni Juan, ang tunay na espiritu na mula sa Diyos ay yung kumikilala kay Jesucristo ayon sa katotohanan ng kanyang pagka-Diyos at pagka-tao. Ibig sabihin po, anumang tinig o mensahe na hindi nagtataas sa ating Panginoong Jesucristo o nagtatanggi sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi mula sa ating Diyos. Sa verse 3, sabi niya doon, every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. Basahin niyo nga po, unang 1, chapter 4, verse 2, verse 3. Unang 1, chapter 4, verse 3. Yan. Yan, may panglaban na kayo. May nagtanong sa inyo. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyo ito, ito'y darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Meron pa sinabi sa Galatia, sabi ni Pablo, yung mga nagpapahayag at nagtuturo ng taliwas doon sa kanilang tinuro, let them be accursed, sabi ni Pablo. Parusahan nawa sila ng Diyos. Isa po ito sa napakalinaw na test ng discernment. Ang tunay na tinig ng Diyos ay laging nagtatanyag kay Kristo, hindi sa tao at hindi ang simbahan. Sabi ni Jesus tungkol sa banal na Espiritu sa John chapter 16 verse 14, sabi ni Jesus tungkol sa Espiritu Santo, ito yung patotoo ng Espiritu Santo kay Jesus. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. Kung ang isang mensahe po ay tunay na galing sa Espiritu ng Diyos, ito po ay nagdudulot ng mas malalim na pag-ibig kay Kristo, mas matinding pagnanais na sumunod sa Kanya, at mas tapat na pagsamba sa Kanyang pangalan. Ngunit kung ang boses na naririnig mo ay tungkol sa iyong comfort, sa iyong success, sa iyong accomplishment, sa iyong glory, dapat kang mag-ingat. Ang ganitong uri po ng mensahe kadalasan nakasentro sa sarili at hindi kay Kristo. Dami niyan. Mahal ka ng Panginoon. God wants to bless you. God will fight for you. Yung mga ganyan pa sila. Matandaan po natin, kahit si Satanas marunong siyang magsalita ng mga salitang mabuti kung ito ay para ilayo ka kay Jesus. Ito ba ay nagtutulak sa akin maglingkod at magpasakop? O ito ay nagtutulak sa akin maging mapagmataasan at mapagmalaki? Ang tunay na boses ng Diyos ay hindi nagdadala sa atin sa kaluwalhatian ng sarili, kundi sa kaluwalhatian ni Kristo. At kapag narinig mo ang ganitong tinig, ang tinig na nagtuturo sa iyo na sambahin, sundin, at mahalin si Jesus higit sa lahat, makakasiguro ka na yan ay tinig ng Diyos. Yan. Hindi ko na alam. Kung ang isang mensahe tunay na galing sa Espiritu ng Diyos, ito ay magdudulot ng mas malalim na pag-ibig kay Kristo. Mas ninanais mo sumunod, mas nagiging tapat ka sa pagsamba sa Kanya. So ano nga po uli yung tatlo? Test everything by the Word of God. Pangalawa, test the fruits. And then pangatlo po, test the spirits. Bilang conclusion po. Ang pakikinig po ay hindi lang basta pagdinig, kundi pagsusuri. Tandaan po natin yan Hindi lang po tayo basta nakikinig, tayo din po ay nagsusuri. Diba alam niyo yung listen and hearing, yung pinagkaiba nun? Meron din po pagkakaiba yung hearing at ano ba yung pagsusuri? Pagsusuri, yan. Kung wala pong discernment, madali tayong madadala ng maling turo, maling emosyon at maling boses. Pero kung ang puso natin nakasandig sa salita ng Diyos, sinusuri ang bunga, nakatingin kay Kristo, hindi tayo malilinlang. Tandaan po natin yung tatlong bagay na yan. Suriin sa salita ng Diyos, suriin sa kanilang bunga, at suriin sa Espiritu, kung ito ay nakatingin kay Kristo. Satan himself masquerades as an angel of light, 2 Corinthians 11:14. Kung si Satanas nga'y marunong magpanggap, kailangan din nating maging masinop at maging mapagbantay. Muli po, nasa mga huling araw na tayo at lipanan na po ito, yung mga huwad na guro.
sabi ng salita ng Diyos, makipot yung daan patungo sa kaligtasan, patungo sa buhay. Pero malawak yung daanan patungo sa kapahamakan. Hanapin po natin yung daan patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Matuto po tayo magsuri, mag-aral at magsaliksik ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, napakalalim po ng usaping ito pagdating sa topic na ito, Lord. Hindi sapat yung ganitong klaseng kaiksing mensahe para matutunan namin itong bagay na ito, Lord God. Pero ganun pa man, sa mumuting mensahe na ito, nais na napakayaman, Lord God. Nais namin itong itanim sa aming mga puso, Lord God. At every time, Lord, na kami ay makikinig ng salita mo sa sino mang tatayo sa harap, sino mang magtuturo, Lord God. Hindi sa pagiging judgmental, Panginoon, pero nais namin maging mapanuri kung ito ba ay tunay na sinasabi mo, Lord God. Gusto namin, Panginoon, maging iglesia, Panginoon, na ang priority namin, Panginoon, is saliksikin, Panginoon, kung ang katuruan na tinuturo sa amin ay nagmumula talaga sa iyo at hindi. Dahil nais namin, Panginoon, nais ko po ang bawat isa sa amin, Lord God, ay maituwid sa daan, Panginoon, patungo sa kaharian mo, Diyos. Ayaw namin dumating, Panginoon, sa araw na pagharap namin sa inyo, sasabihin mo, hindi mo kami kilala, Lord God. Dahil hindi kami nagsuri, hindi namin ginawa yung kalooban mo, dahil hindi namin alam, iba yung tinuro sa amin. Pero pa, salamat sa grace mo. Salamat sa biyaya mo sa gabing ito. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na huwag niyo pong hayaan na manakaw ito ng kaaway sa paglabas namin, Panginoon. Patko sa lumago ito, may tanim ito sa aming puso. At maging maingat kami sa lahat ng pagkakataon. Although nandito kami sa mga huling araw na, Panginoon, patuloy kaming mananalig na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, O Diyos. Ang iyong kawan ay patuloy mong iingatan, na lukuban ng iyong banal dugo, Panginoon, at ilayo sa anumang uri ng kasinungalingan. Maraming salamat po. Sa gabing ito, sa patuloy po namin panalangin, patuloy namin hinihingi ang pagsuko at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Ito po aming samutalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, punta po tayo sa mga groupings natin. Ganun pa rin po. Meron po tayong prayer focus po. Tapos may Bibles naman kayo. Ganun pa rin po yung gagawin natin. So, punta po tayo sa mga groupings mo natin.